to our YouTube channel, Saminado Family. So, hello guys, kamusta po? In behalf of our family, gusto namin magpasalamat sa suporta na ibinibigay nyo, and thank you for watching to our vlog. Yan. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa our YouTube channel, don't forget to subscribe sa Saminado Family. And hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video and tips na i-upload pa namin. Alright? So, for today's vlog, isi-share ko sa inyo, it's all about a family doctor here in Canada. So, right now, actually, nung dumating kami dito, nahirapan na kami talagang humanap ng family doctor. So, nagkakaubusan ng family doctor. Kasi, pagdating sa healthcare, yun, sa dami ba naman ng, ng mga immigrants din. And also, mga Canadian din. But most likely, nung one time nagtanong ako sa mga ka-work ko na Canadian, wala silang family doctor. Yeah. Not all the people here, especially Canadian, wala silang family doctor. So, yeah, we have 5 questions all about the family doctor. Para magkaroon kayo ng idea, isi-share ko ito sa inyo. And take note po, this idea, ito po yung na-experience namin dito sa Canada together with my family. And we are landed as permanent residents. So, hindi ko po ma-share sa inyo or hindi ko po mag-guarantee sa inyo 100% if the same po ba yon sa mga sa mga international student, temporary work permit, or other open work permit, yung mga iba't ibang klase ng permit dito. Hindi ako 100% sure kung same sila sa amin. Okay? But, again, ito po ay experience na-experience namin and as landed permanent residents. So, maybe it's not applicable for you, but the expectation and idea is a big help for you to decide kung may plano kayong pumunta dito sa Canada. Alright? Alright, so start natin sa question number 1. So, question number 1 is, ma'am, paano po makahanap ng family doctor dito sa Canada? So, yan. Actually, for me, you have 3 ways kung paano ka makahanap ng family doctor dito. So, first is, pwede kang mag-ask or referral ng mga family, ng mga friends mo dito, sa mga friends mo. So, first is, kasi katulad namin, nag-ask kami sa friend namin kung pwede na makahingi kami ng contact number o makapag-inquire kami sa existing family doctor nila. So, yun yung una naming ginawa. So, refer by your friends or kababayan dito sa Canada. That's the best way. Second, kung wala naman yon, second is pwede kang referral from your company. So, you can ask to your employer na pinagkatrabahuhan mo kung mayroon silang available na family doctor na they can accommodate your family or even you kung single ka lang. So, may mga alam din yung mga yan tungkol din sa family doctor, availability ng family doctor. So, you can ask for them. And number 3 is, pwede kang mag-check sa mga hospital. So, ilang hospital na inapuntahan ko, and I will see, meron silang mga contact numbers ng mga family doctor na nag-accommodate pa. Actually, kung may contact number ka na, is a big help. Kasi dun sa hospital, meron silang binibigyan na calling card if you're looking a family doctor. Yun. So, tsaga-tsaga lang. So, kapag may contact number ka na, yun, try mo tawagan
para magpa-reserve ka ng slot. Kasi minsan sasabihin nila full na, pero wag kang mawala ng pag-asa na tumawag sa kanila. Based on my experience, we're waiting here for almost 8 months. Since nung dumating kami, 8 months kami bago kami nakahanap ng doktor, family doctor. Pero, yun, hindi talaga ako nag-stop. I always updates dun sa mga contact number na meron ako. I always updates kung may available slot pa sila. Especially kapag may mga friend ka na lumipat sa ibang province, pa-refer ka sa kanila as replacement. At kunyari, may dito sa Newfoundland, may friend ka dito na nag-move papunta ng Toronto. So, pwede mo yung kunin on the spot yung ano nila. Kung wala sila pang nakuha. So, you can ask them ng contact number ng family doctor and try to inquire. Alright? So, number 2 question is, yan, ano po ang requirements para makahanap, ano po ang requirements kapag nakahanap ka na ng family doctor? So, ang requirements is, based on our experience, is yung permanent residence card at saka MCP or medical care plan, or kung tawagin sa ibang province ay health card. So, kailangan may health card ka. Kasi, yun yung hinihingi nila. Tapos, yan. Iaano ka na nila. I-schedule ka nila for meet and greet appointment. And, another question is, free po ba ito? Yes, it's free. Wala po kayong babayaran. You can, dadalhin mo lang yung sarili mo, yung appearance mo, and then, kung may family ka, lahat kayo pupunta doon. And then, by appointment siya. So, kapag sinabi nila na, okay, we accommodate your family, parang inaccept na nila yung application mo sa family doctor. So, schedule ka nila for meet and greet, and then, yun, mag-start na yung yung files nyo doon sa kanila. Alright? So, free po ito, wala po kayong babayaran. Number 3 is, paano po kung emergency at wala pa po kaming family doctor? So, the answer is, wala naman pong problema. So, we have available hospital. Or you can call 911 kapag sobrang emergency na issue or concern, tawag ka ng 911 and then they will help you, they will assist you. And then, si hospital naman, nag-a-accept sila kapag mga emergency talaga na since wala ka pa talagang family doctor. So, mga critical, so you can go there sa hospital. So, pinaka-maganda is kapag bago ka sa province, you can check ano yung mga hospital nearby sa inyo kung wala ka pang kakilala. So, here sa Newfoundland, halos sa St. John, halos lahat ng hospital na puntahan ko na. So, yun, iba-iba siya ng pero every hospital nag-accept sila nun especially kapag emergency. Okay? And you can tell them na wala ka pang family doctor. This is the concern. And additional, number 2 is additional doon is kung hindi naman siya ganong critical at kailangan mo pa rin mo ng check-up ng doctor. So you can ask sa doon sa province nyo. You can ask sa mga friend nyo kung may alam sila na walk-in clinic. So, here in Newfoundland, meron po kaming walk-in clinic dyan sa may Mandifan. So, you can ask for a schedule. I-schedule kanila by appointment. So, meron lang silang specific head count within the day na masiserva nila. Example, they can accommodate 100 people or 100 patients only in just one day. So, yun, nakakapag-accommodate sila regardless what the age is that, even the child, newborn, or else adults, senior, yan, nag-accommodate sila. So, magpapa-schedule ka. So, parang, hindi ka naman pipila, tatawag ka lang sa kanila. Okay, so, question number 4, ma'am, libre po ba yung gamot? So, example, you have a family doctor na or else nakapunta ka sa walk-in clinic and kailangan mo binigyan kanila ng prescription or binigyan kanila ng reseta ng gamot dun sa tungkol dun sa
pina-check up mo, yeah, may mga drugstore dito. Yan, bibili ka sa kanila. So, hindi po libre yung gamot. Kapag yung ano mo, yung sakit mo or yung concern mo lang naman is hindi naman siya ganun grabe, or else wala ka sa loob ng hospital, hindi ka ano tawag dito? Hindi ka naka-confine sa hospital, so ikaw ang bibili ng gamot. But if you are confined or naka-stay ka talaga sa hospital, sila yung magpo-provide sa'yo ng gamot. So kung anong kailangan mo na gamot po-provide nila. Tapos yun, na-experience ko din na tatanungin kanila kung okay ka ba, anong pain yung nararamdaman mo. Tapos magbibigay sila sa'yo ng gamot. And then they will evaluate kung effective yung gamot na bibigay nila sa'yo. So yun ang difference again. Kapag nasa outside ka at hindi ka naka-confine, kapag nasa bahay ka, yan, ikaw yung bibili ng gamot. Example, may maintenance or something na, yun, bibigyan ka nila ng reseta, tapos ikaw yung bibili. And, number 2, kapag na-confine ka o nasa hospital ka mismo, sila yung magpo-provide sa iyo ng gamot. Okay? So, number 5 is, need po bang magdala ng mga medical records from Philippines kapag papunta ka dito sa Canada? So, my answer is, no need po na magdala kayo ng medical records from Philippines kasi i-check po kayo, general check-up po kayo from top to bottom. So, kung may mga medical history po kayo sa Philippines, so you can tell them, kasi yun, bibigyan naman nila kayo ng mga laboratory, especially for blood test. Sobrang high-tech ng blood test nila dito. They identify most likely kung ano yung sakit mo, or in the future, ano yung magiging mo. Okay, sa mga based dun sa mga genes ng parents natin. So, yun, hindi mo na kailangan dalhin. But, if you are existing or talagang umiinom ka ng gamot, ng maintenance, ganito ganyan, so, yun, pwede mong pakita din sa kanila. Pero most likely, pinapa-laboratory agad nila. Kasi, mas nila yung kung ano yung laboratory dito. And then, kapag dumating na yung laboratory, they will call you. Most likely, they will call you. Hindi ka napupunta sa office. They will call you. They will advise you kung ano yung result ng laboratory mo. Kung critical naman or something na importante talaga na makausap ka nila in person, papupuntahin ka nila dun ulit sa office, sa clinic, para i-discuss sa'yo at ano ba yung mga dapat mong gawin, ano ba yung gamot na kailangan mong i-take. Alright? So, yun lang guys for today's video. All about family doctor, paano kayo makahanap ng family doctor, what are the benefits, and ano ba yung mga kailangan nating requirements to get the family doctor. Alright? So, thank you for watching guys. I hope na hindi kayo magsawang sumuporta dito sa aming YouTube channel. Kung mayroon kang mga friends or classmates or co-workers na may balak pumunta dito sa Canada, you can share na rin yung mga uploaded videos namin para magkaroon sila ng idea all about buhay Canada. Bye-bye! God bless!